kaibigan. Ayan. So, welcome back to my channel and welcome back. Ayan. So, I'm here now para turuan kayo sa ibang panibagong tutorial na naman. So, itong tutorial na to is all about maintaining the privacy in the digital realm. Ayan. So what is maintaining the privacy in the digital realm? So, the word maintaining, so need natin siyang i-maintain yung ating mga privacy sa ating mga sarili, like ano yung ating age, informations, or kahit anong personal usage sa atin. So need na talaga natin yung i-maintain. May 5 components yung ating maintaining the privacy in the digital realm topic. So ang limang to ay ang data breaches, online tracking, and location tracking. So yung identity theft and lack of transparency consent, and other one is yung weak of protections and regulations. So isisahin ko po sa inyo, i-explain yan kung anong ibig sabihin ng mga components na yan sa ating maintaining the privacy in digital realm. So ang una is yung ating data breaches. So what is data breaches? So data breaches, ito po yung information na manakaw sa atin ng ibang mga organizations. Like for example, meron tayong bangko, then itong bangko na to is secured natin to, and the most na hindi natin to ma-secure ay pwede itong manakaw sa atin. So like for example, mga organizations sa mga hacker, so pwede nilang kunin yung mga informations, password, name, locations, and also your fund. So yan, pwede yung mawala sa inyo. So yung pangalawa naman is yung identity theft. Ayan. So yung identity theft ay yun po yung mga identity natin na mananakaw. So hindi lang sa online or virtual, or pati rin po sa personal. So kung meron kayong ID or meron kayong mga bangko, credit card, so yan po yung mga example sa identity theft na pwede nilang nakawin sa inyo. For example sa ID, so maraming mga informations doon nakalagay na tayo lang dapat yung makaalam if yung or manakaw yun sa ating mga ID na yun. So doon na may tabo yung identity theft. Ayan. So yung pangatlo naman po, yung pangatlo ay online tracking. Ayan. So sa mga hindi nakakaalam kung ano mga online tracking, so alam niyo ba yung mga para mag-search or mag-browse kayo online? Like for example, may website na kayo na gusto nyong puntahan or gusto nyong hanapin sa Google or kahit anong browser. So sa browser na yan, hindi nyo alam, mayroong mga hacker or mga developer na tinatrack yung mga location nyo. Like for example, isa kayong wanted na criminal. Pag once na mag-browse kayo online, so pwede kayo ma-detect ng mga company na nakapag-access noong website na yun. So doon kayo kakaroon ng online tracking. So yung pang-apat naman po ay location tracking. So in the terms or word of location, so alam naman po natin kung ano yung location. So mostly ginagamit sa locations yung ating mga GPS or locations tracker. Yeah. So yung location tracking, isin po yung locations po kung saan malalaman niyo po kung saan kayo nakatira, kung ano informations na mga lugar kung saan kayo nakatira. So yun. So mostly yan ginagamit sa mga hacker online. So sa online hacker, so ginagamit po nila yung location tracking kung saan gusto po nilang malocate, kung saan po ang galing yung mga gusto po nilang nakawan or gusto po nilang puntahan. So ganyan. So yan po yung mga location tracking. So expert po dyan yung mga hackers po. So yung panglima naman po ay yung lack of transparency and consent. So what is lack of transparency and consent? So ito po yung mga informations natin online na hindi natin alam ay sinishare or pinopost na po sa ibang mga applications or mga social media nang hindi natin alam. So yun po yung ibig sabihin ng lack transparency and consent. So related in ECE or Electronics Communications Engineering, so in relates this topic into ECE, so also the relate of this topic is data communications. So meron tayong mga online identity,
or online communications like sa Facebook or other social media. So need natin to i-keep in private, and ating privacy is para ma-safety rin sa online communications like sa mga locations, online tracking, sa ating mga privacy and regulations, mga data natin always na nilagay sa ating mga social media. So need natin yang i-private. Kaya need natin lahat ng mga connections or communications sa ating mga social media. So hindi natin pwedeng ilagay doon lahat. So need rin natin ang privacy para hindi po manakaw sa atin yung mga informations na yan na importante sa atin. So yun po yung ibig sabihin ng mga informations ng maintaining the privacy in a digital realm.